Good morning po at welcome po sa ating online worship service. Narito na muli tayo magbabalik ng papuri sa ating Diyos sa buhay. Saan man tayong dako naroon sa bahay, sa opisina. Let us all welcome yung presence ng Lord sa lugar natin. Hallelujah, Lord God. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, we lift up everything to you, Lord Jesus. Lord, magsasaya kami, Panginoon, magpupuri, Lord God. Ikaw lang aming nais may taas, Lord God, sa oras at Lord Jesus. Kadakilaan mo, Panginoon, ang aming nais na isigaw, ikanta, Panginoon, isayaw, Lord Jesus. We worship you, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. You are great God. Hallelujah, Lord. Yes, God! Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of His robe fills the temple, and He cry out highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious God. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Yes, Lord, forever be our God. Holy is the Lord. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord Most High. Let all the earth bow before you and bow you, Lord of all. Sing glory! Glory to the risen King. Glory to the Son. Glory to the Son. Lift up your hands, open the doors, let your King of glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, open the doors, let your King of glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, lift up your hands, open the doors, let your King of glory come in, and forever be our God. Jesus! Glory to the risen King. Glory to the Son. Sing glory. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glory to the Son. Lift up your heads, open
let the King of glory come in and forever be our God. Lift up your heads, lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in and forever be our God, and forever be our God, and forever be our God, forever our God. Yes, Lord, forever be our God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. More, Lord. Praise the kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven and earth bow down in the wonders of your name. Heaven is open, that is spoken, and the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. King above kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. The shout of the earth will be your praise. God forever and the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever, all the glory, Lord, is yours. Yours the kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven and earth bow down in the wonders of your name. Heaven is open, heaven is open, that is broken, and the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. King above kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. Wonderful. The shout of the earth will be your praise. God forever and the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever, all the glory, Lord, is yours. The shout of the earth will be your praise. God forever and the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever, all the glory, Lord, is yours. King above kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. King above kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. King above kings, King above kings, all the universe will sing.
will be your praise. God forever and the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever, all the glory, Lord, is yours. And the shout of the earth will be your praise. God forever and the night unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever, all the glory, Lord, is yours. All the glory, Lord, is yours, God. Hallelujah, Lord Jesus. You are a great God. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord. More, Lord. You are a greater God, Lord Jesus. You are higher than any other, Lord God. A great healer, Lord Jesus. Powerful name, Lord. Higit ka sa lahat, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. More, Lord. Our God, Jesus. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Yes, Lord, you are awesome God, a greater God. More, Lord. Into the darkness we shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. There's no one like you, Lord. None like you. Sing, our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever
stop us. And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Yes, Lord. You are greater God, Lord Jesus. More, Lord Jesus. Let's continue to worship Him. To live again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my head to live again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Oh Lord. There is a He. His love is deeper than the seas. His mercy is unfailing. His arms are fortress for you. Fear arise. I lift my head to live again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my head to live again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart,
You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, a faithful God forever. Yes, Lord, you are faithful, God. Hallelujah, Jesus. We lift up everything to you, Lord Jesus. Sa iyo kami, Panginoon, nagtitiwala, Panginoon. Ikaw ang aming kagalingan, Lord God. Ano man ang aming kinaharap, Lord God, sa oras to, Lord Jesus. Alam namin, Panginoon, na may Diyos. May dakilang Diyos na nandyan para sa amin, Lord God. Hallelujah. You are a greater God. You are our healer, Lord Jesus. You are our refuge, our strength, Lord God. We commit everything to you, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Ikaw ang may taas sa aming buhay. We love you, Lord God. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Dennis Albayalde ng CSB Maribeles. Ako nga po pala ay isang COVID survivor at po ay nagtatrabaho sa isang cruise ship na international. I-share ko lang po sa inyo kung paano po ako pinagaling ni Lord. Ganito po yun. Nagsimula po ng around May, mga second week of May, bigla na lang pong sumakit ang aking ulo na sobra po siyang sakit na para po siyang binibiyak at ganun din po ang aking katawan na halos hindi na po ako makabangon sa aking higaan na hindi ko po alam na yun na po pala ang sintomas ng COVID-19. Taon po yun, yung barko namin ay naka-dry dock sa Lisbon, Portugal. Supposed to be po ay 2 weeks po kaming dry dock doon. Kaso lang po, meron kaming isang kasamahan na crew na Indiano na napuan po ng trangkaso. Siya po pala ay meron asthma. Meron po siyang history ng asthma kaya po hirap na po siyang huminga at ang ginawa po ng nurse namin ay tinawag po ang aming kapitan para madala siya sa ospital. Nasabi po ay dali na lang siya sa ospital para doon na po siya pagalingin o tapatan ng lunas. At ganoon na lang po nung malaman namin na positive po pala siya sa COVID. Kaya po ang Port Authority ng Lisbon ay nagsagawa ng mandatory swab test para sa lahat ng crew. Ang crew po doon ay nasa 110 na crew. At ang nag-positive, nung isinagawa po ang swab test, halos kalahati po ng crew ay nag-positive. Kasama nga po ako na nag-positive doon. Date May 19, napasok na po ako sa isolate. Napakahirap po talaga ng buhay pagka naka-isolate ka. Halos wala kang ibang tatawagin kung hindi si Lord lamang. Siya po talagang malalapitan mo, siyang tatawagin mo sa lahat ng oras. Talaga po napakahirap. Wala kang ibang tatawagin kundi siya lang. At ganun din po sa aming mga kasamahan. Yung iba nga po, halos sumusuko na po sa tagal ng pagkaka-isolate nila.
Nagtatawagan lang po kami sa telepono, sabi namin, basta mag-pray ka lang, mag-pray. Lahat po pinagpipray namin, pati po mga kasama namin para mag-negative lang po. Kasi po, kailangan po double negative para maging makalabas ka ng isolation para ma-okay ka. Halos lahat po kami, ganun. May mga nag 2 months pa nga po na-isolate hanggang sa umuwi kami, may mga naka-isolate pa. Aking case naman po, bago po ako nag-double negative, ay dalawang beses ako nag-positive, isang 50-50, bago po dalawang negative na. Napakahirap po talaga ng laging sinusundot ng ilong. Talagang kung masakit, halos mabahing ka o matching ka sa kasusundot sa ilong mo. Pero po lahat yun ay napagdaanan ko at napagdaanan din ng mga kasamahan ko. Talagang kada isuswab test kami, lagi po kaming nagpipray na sana po mag-negative na kami, mag-negative. Para na sa ganun po ay makalabas na po kami sa isolation. Halos hindi po kami makatulog. Halos minsan hindi ka na makakain. Saka isip sa sakit mo, bakit ka nagkasakit. Wala ka pong ibang talagang tatawagin kundi si Lord lamang. Lalo na sitwasyon namin, malayo kami sa aming pamilya. Kaya ang gagawin na lang namin, ginagawa ko na lang, pray sa gabi, pray sa araw, lahat ng oras, pray ka, kahit na nakahiga ka na lang. Talagang napakahirap po na nakaka-isolate. Date June 18 po ay lumabas na po ang negative result ko. Yung yung pangalawang negative ko po, nakalabas na po ako ng isolation. Kaya po sobrang saya ko po at tunay pong hallelujah po, nagpapasalamat po ako kay Lord at nakalabas ako. At ganoon din po sa ibang kasamahan namin na kasabay kong lumabas. At ang iba pong kasama namin ay naiwan pa sa isolation. At tunay po ako nagpapasalamat kay Lord at pinagaling niya po ako. At ganun po, papasalamat din po ako kay Lord at dumating na rin po yung flight details namin para makauwi na rin po kami. Yun po ang pinapanalangin namin. Kaya po, nung dumating po yung flight details, umuwi po ako ng July 30. At pagdating po namin ng Pilipinas ng July 31, dinala po kami sa hotel at nag-swab test na naman po kami. Salamat po kay Lord. Salamat po ulit ako. At ang resulta naman po ng swab test ko ay negative. Halos 1 week din po akong nag-stay ng hotel para po sa paglabas ng result ng swab test ko. Yun nga po, nung lumabas po ang negative result ko sa magmula nung sinod test po ako sa airport, nakalabas na po kami ng hotel at libre naman po yung biyahe namin pauwi ng Bataan. Halos gabi na po ako nakabiyahe at madaling araw na rin po akong nakarating ng Maribeles. Nagpapasalamat po rin po kay Lord at nakauwi. Hindi pa po ako nakauwi kasi po dumiretso po ako ng Oriental Hotel sa Maribeles para doon naman po ako ulit quarantine for the next swab test naman po. Tunay pong napakahirap na umuwi ang mga OFW
sa panahon ng pandemic na to, kasi nga po napakahigpit ng ating gobyerno para sa mga OFW na umuwi, kaya po doble pag-iingat ang ginagawa nila. Kaya po swab test na naman ako at sa paghihintay ko, halos 5 days din po akong, o 1 week po akong nag-stay na naman sa hotel para quarantine para po sa paghihintay po sa swab test ko. Sa awa po ng Diyos, ang resulta po ay negative na naman po ulit. Kaya po, nagpapasalamat po kay Lord at nakauwi na po ako in 7 days. Nakauwi na po ako sa aking pamilya. And lastly nga po pala, ini-encourage ko ang lahat na lagi lang po tayong magdasal, manalangin po tayo kay Lord. Siya lang po ang ating sasambahin at siyang pupurihin. Lagi po tayong mag-iingat. Huwag po tayong lumabas kung wala naman po tayong kailangang puntahan sa labas. Lagi po face mask, face shield. Alam niyo naman po, maghugas lagi tayo ng ating mga kamay para po sa ating sarili, para po makaiwas tayo sa pandemic na to. Kaya po nagpapasalamat ako kay Pastor Rick at sa lahat ng pastor ng CSB sa kanilang panalangin para po sa akin pagaling. Ito lang po ang aking masasabi. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Amen. Hello, good morning. Happy Sunday po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Kung ako po ang inyong tatanungin ay mabuti naman po sa biyaya at kahabagan na ating pong Panginoon. Ay ako po ay sobrang natutuwa na makapag-minister sa inyo at makapagbahagi ng salita ng Diyos sa araw na ito. Purihin po ang Panginoon. Tayo po lahat ay yumuko at tayo po ay sandaling manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin, O Diyos, dahil Ikaw ay karapat-dapat. Ikaw ay Diyos na tapat. Ikaw ay Diyos na mabuti sa amin. At ngayong umagang ito, Panginoon, patuloy ka naming sinasamba. Patuloy ka naming itinataas, Panginoon. You are worthy of our praises, our worship. At tinihiling po namin, Panginoong Jesus, sa iyong pangalan, ibuhos mo sa amin ang iyong banal na Espiritu. Hayaan po ninyo, Panginoon, na kaming lahat ay mapuno ng iyong kapuspusan. Let every ears be open, let every eyes be open, let every spirit be submissive to your will, to your power, Lord God. Marami pong salamat. All glory and honor will be yours. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Ngayong umagang ito, I just want to share with you, mga kapatid, ang salita ng Diyos na ating pong matutunghayan sa Psalms 46, verse 10. Awit 46, verse 10. Ganito po ang ating mababasa. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Tayo po'y pinagpala ng Diyos sa pagkabasa po ng kanyang mga salita. Meron pong Diyos na kasama natin. Meron pong Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, and ang Diyos na ito ay makapangyarihan sa lahat. Na sa Kanya ay walang imposible, na sa Kanya ay walang bagay na hindi mapangyayari kapag ito po ay Kanyang ninais. Purihin natin Siya dahil Siya po ay nagpapala, Siya po ay nagpapatawad, Siya po ay nagre-restore, Siya po ay mayroong magandang plano para sa ating lahat. Ngayong umagang ito,
ang Diyos na aking binabanggit ay nasa ating kalagitnaan ngayon. Tulad ng kanyang pangako, 2 o 3 nagkatipon, nandoon siya sa kanilang kalagitnaan. Kaya po yung pangako po ng Diyos ay maaasahan po natin, and even right now, ngayon pong umagang ito, sa anuman ang ating ginagawa ngayon o anuman yung ating kalagayan ngayon, kasama mo ang Panginoon. Kasama mo ang Diyos. At ang Diyos na ito ay hindi nagbabago kahit kailan. Hindi siya kailanman nakalimot sa atin kahit isang saglit. Alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang ating mga sitwasyon. Alam niya ang ating mga hinaing. Alam niya kung ano ang ating mga kalagayan. And even right now, habang ikaw ay nakikinig o habang ikaw ay nanonood ng video na ito, alam niya kung ano ang nasa puso mo. Alam niya kung ano ang gusto mong mangyari. Alam niya kung ano ang desire ng iyong damdamin. And the Bible says, "Be still and know that I am God." Of course, hindi naman po lingid sa ating kaalaman ngayon na halos lahat ng bansa ay tumigil. Tumigil ang ekonomiya, tumigil ang mga entertainment, halos walang tao sa kalye, halos ang mga tao ay nasa bahay, bagamat hindi natin buhay ang ganon, pero tayo ay walang magawa dahil, of course, sa kasalukuyang nararanasan na pandemic. And it is because we are protecting ourselves. Nag-iingat tayo, aware tayo sa pupwedeng ma-acquire o pupwedeng ma-infect tayo ng virus na ito. But you know what? The good news is there is God. Merong Diyos. At hindi niya tayo hahayaan, hindi niya tayo pababayaan. And here, mga kapatid, the Bible says in Ecclesiastes chapter 1, verse 9, history merely repeat itself. It has been done before, nothing under the sun is truly new. Ito daw pong kasalukuyang krisis ay hindi naman bago. Kumbaga, bago lang siya sa katawagan dahil yung virus na ito ay hindi kilala. But the mere fact, yung crisis na dinadaanan ng halos buong mundo ngayon ay nangyari na noon. Kung di ako nagkakamali, 1918, yung tinatawag na Spanish flu ay ang sabi, ayon sa record, ay merong 50 million casualties. Merong ganong karaming namatay. At iyon ay tumagal, kung di ako nagkakamali, ng 2 taon. Well, sa atin pong sitwasyon ngayon, of course, hindi natin ito, ayaw natin mangyari yung mga bagay na yon. Pero makita po natin, kung sasabihin nating history repeat itself, kung sino yung Diyos nung panahon ng pandemic, sabihin na natin, yung Spanish flu, siya rin ang Diyos natin ngayon. Is still the same yesterday and forever. Hindi siya nagbabagong Diyos. Kung ang Diyos na kumilos sa panahon na yon, na nagpagaling, o sabihin na natin, siya ang may kapangyarihang mag-alis, sabihin na natin, mawala yung Spanish flu virus na yon, is still the same.
magagawa ng Diyos na yung COVID-19 virus na ito ay mawala na sa ating pong daigdig. Purihin natin ang Panginoon. God is great. God is great. At yung Diyos na ito, mga kapatid, ay napaka makapangyarihan. Na sa isang salita lamang niya, ay po pwedeng mawala na itong kasalukuyang virus na umiiral sa buong mundo. Now, ano ba yung gusto nating sabihin? Ano ba gusto sabihin ng Panginoon sa atin sa mga oras na ito? Ano ba ang dapat nating gawin sa panahong ito ng krisis? Number 1, sabi ni Lord, be still. Tumigil ka muna. Tumigil ang mundo. Tumigil ang halos lahat ng tao. Nasa mga tahanan. Nasa kanilang mga pamilya. Sobrang maaring sinasabi ni Lord, hey, sandali lang, masyado na kayong busy. Of course, yung COVID-19 ay hindi nagmula sa Diyos. It is possible na ito ay inallow ng Diyos. Ito tinatawag na permissive will. Pero hindi ito yung kanyang perfect will. Maaari na ito po ay inallow ng Panginoon. Na maranasan halos ng buong mundo. At sinasabi ng Panginoon, be still. Be still. Ano ba yung kondisyon natin ngayon? Ano man ang sitwasyon po natin ngayon? Meron ka bang kabalisahan? Meron ka bang kalungkutan? Meron ka bang takot? Meron bang kalituhan sa iyong puso? Sabi ni Lord, sandali lang. Tumigil ka muna sandali. Alam niyo yan, may mga panahon na sa sobrang dami ng kailangan natin gawin, sometimes hindi natin nagagawang makipag-communicate. Wala na tayong time. Kulang na yung ating panahon or maaaring very limited yung ating panahon na ginugugol para sa Panginoon. Be still. Sandali lang. Listen to me. I am here. Ako ay narito. Ako ay Diyos. Ako'y kasama mo. At hindi natin siya ma-deny na wala siya sa ating sitwasyon ngayon. God is everywhere present. God is omnipresent. Siya ay nasa lahat ng dako. Siya ay nasa lahat ng oras. Kaya ngayon mga kapatid, gusto lang sabihin sa iyo ng Panginoon, I am God. Ako ang Diyos sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pangyayari, ako ay Diyos. At dahil ako ay Diyos, I can do whatever pleases me. Magagawa ko ang lahat ng bagay. Kaya kapatid, kung sa buhay mo ngayon, medyo nakukonfuse ka, maaaring ikaw ay discouraged, para ikaw ay nagtatanong, nasaan ang Diyos sa ganitong sitwasyon? Patuloy na umaangat yung bilang ng infected ng virus.
Marami rin ang namamatay. Marami pa rin ang sa kasalukuyan ay naging struggle. Nakikipaglaban upang sila'y makasurvive at mabuhay. Marami ang nawalan ng trabaho. Marami ang until now hindi pa makauwi sa kanilang pamilya, stranded. But you know what, mga kapatid? There is God. Merong Diyos. At ang Diyos na ito ay Diyos na nagmamahal sa iyo. Nagmamahal sa akin, nagmamahal sa ating lahat. Minsan sa buhay po natin, in my personal experience, minsan dumarating din ako sa point na bakit parang hindi kumikilos ang Diyos? Bakit parang wala siya? Bakit parang hindi ko siya maramdaman? Bakit, alam mo yon? Bakit parang baliwala lahat ng effort? Bakit yung lahat ng ginawa ko ay para bagang walang magandang kinahinatnan? Walang bunga, sabihin na natin, ano? Nakaka-discourage. Kapag ka meron kang nababalitaan ng mga members, lalo na sa church, na sa tagal ng Kristiyano, pero yung kanilang lifestyle, yung kanilang pananaw, yung kanilang values, ay hindi pa rin ganon kasolid. Mabuhay pa rin. Mahina pa rin. Hindi pa alam kung ano ang kanyang gagawin sa mga sitwasyong siya ay may problema. Nagawa mo na lahat siguro, na ako, siguro, maaaring naibigay ko na yung aking magagawa. Of course. Pero bakit ganon? Still, parang, alam mo yun, nakaka-discourage. At dumarating din ako sa point na ayoko na magbasa ng Bible. Hindi na rin ako nagpipray. Dumarating ako sa punto na ayoko na rin makipag-fellowship. You know, but praise the Lord dahil alam ko na merong magandang resulta. Alam ko na merong magandang epekto yon. Anumang naituro, anumang na-preach ko sa mga tao, alam kong meron yung bunga sa kanilang mga buhay. Maring hindi lang ganon ka evident. Sabihin na natin, hindi ganon halata. Kumbaga. Pero I do believe meron ginagawa ang Diyos sa buhay po nila. And at this point, mga kapatid, gusto lang sabihin sa atin ng Panginoon, I am here. I am present. Hindi ako natutulog. Lagi akong kasama ninyo, anumang sandali, anumang panahon, anumang sitwasyon. Now, the Bible says, history repeat itself. Now, pansinin natin, gusto kong i-quote yung buhay ni Noah. Sa panahon na si Noah ay inatasan ng Diyos na gumawa ng ark o ng arko. Sapagkat ang kasalanan ng mga tao ay dumating na sa sukdulan at kailangan ng ibigay ng Diyos. Kailangan ng parusahan. Kumbaga sabihin na natin, yung ibaba na yung hatol. Dahil ng mga panahon ngayon, ang kasalanan ng tao ay umabot na sa langit. And so si Noah ay inatasan ng Diyos to build an ark. At ang kanyang buhay ay napakagandang halimbawa. Si Noah ay nagsimulang magtayo ng arko kasama ng kanyang pamilya.
Now, sa panahon ng kanyang pagtatayo, sa panahon ng kanyang paggawa, ako naniniwala, mga kapatid, na ang Diyos ay patuloy na nagpapalakas kay Noah. Patuloy na kumikilos sa buhay ni Noah. At tayo pong lahat, mga kapatid, anuman ang kalagayan natin today, huwag natin kakalimutan that there is God. There is a supreme being, supernatural and powerful God, at yung Diyos na kasama natin. Now, sa panahon ni Noah, pwede nating sabihin yung arko ay sumisimbolo sa presence ng Diyos. Kada lang story short, na itayo ang arko at iginawad ng Diyos yung judgment. At si Noah at ang kanyang pamilya ay naligtas dahil sila ay nakasakay doon sa arko. At sino mang hindi nakasama doon sa loob ng arko ay namatay. And I do believe, mga kapatid, yung buhay ni Noah ay isang napakagandang kapahayagan that tayo bilang mga mananampalataya, huwag tayong lalayo. Huwag tayong aalis sa presensya ng Diyos. Anong dapat natin gawin sa gitna ng pandemic? Number 1 is stay in His presence. Si Noah at ang kanyang pamilya ay nasa loob ng arko. At silang buong sambahayan ay nagtamo ng kaligtasan. Ang sino bang hindi nakasakay doon sa arkong yon ay namatay. The same with us, kailangan po tayong manatili sa presensya ng Diyos, sa will ng Panginoon. Huwag tayong aalis, huwag tayong lalayo, at huwag tayong lalabas sa kalooban ng Diyos. Meron po akong nakausap, isang may asawang babae na gusto niya nang hiwalayan ng kanyang asawa. At ang kanyang katuwiran, hindi niya na mahal yung kanyang husband. You know what? Ang sabi ko sa kanya, alam mo, hindi naman bago yan eh. May mga gumawa na niyan. At hindi po naging maganda yung bunga. Nasira ang kanyang pamilya, siya ay naging malungkot, nasira ang kanyang future, etc., etc. There's nothing new under the sun. Walang bago. Sa panahon ni Noah, may mga taong hindi naniwala, hindi nanampalataya sa sinasabi ni Noah na darating ang isang araw, ibubuhos ng Diyos ang kanyang judgment, magkakaroon ng baha, at mamamatay ang sinumang hindi manampalataya. Kaya po, mga kapatid, tayo po ay napakahalagang magkaroon ng personal encounter, a personal relationship with Jesus. There's no salvation apart from Jesus. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Kapag hiwalay kayo sa akin, hindi kayo maliligtas. Wala kayong magagawa upang kayo
ay maligtas. Kaya po ngayong pandemic na ito, stay in the will of God. Stay in His presence. Be still and know that I am God. Magagawa niya tayong iligtas sa pandemya na ito. Magagawa niya tayong pagtagumpayin sa mga struggles, sa mga problema, sa ating pong mga kahinaan. Palalakasin tayo ng Panginoon. Katulad ni Apostol Pablo, sabi niya, I can do all things through Christ that strengthen me. Naniniwala ako mga kapatid, kung tayo ay nakakaramdam ng lungkot, nakakaramdam ng kahinaan, meron tayong Diyos na handang magpalakas sa atin. Kaya natin ito. Magagawa natin ito dahil merong Diyos na nagpapalakas sa atin. May kapangyarihang nasa loob natin upang tayo ay maging matagumpay. Now, the concept of quarantine is not new. Hindi naman bago ito eh. Sa panahon ni Noah, sila ay nasa loob ng arko for 40 days. Naka-quarantine sila for 40 days. Hindi sila lumalabas sa arko. And I do believe, mga kapatid, kung sila ay lalabas dun sa arko na yon, sila ay mapapahamak. Sila ay malulunod. Ganoon ang nangyari kay Noe. Now, kung babalikan din po natin yung istorya sa Exodus chapter 12, verse 29, alam natin ito yung salot na bumalot sa buong Ehipto. Yung pagkamatay ng mga panganay mula doon sa pamilya ng hari hanggang sa pamilya ng alipin, hanggang sa panganay na hayop o anak ng hayop sa kanilang panahon ay namatay nung dumating ang anghel ng Diyos. At yung anghel ng Diyos na ito ay lumibot sa buong Ehipto. At ang lahat ng pintuan na walang bahid ng dugo, namatay ang sinumang panganay sa bahay na iyon. Ang sabi ng Bible, walang tahanang hindi nananaghoy maliban sa mga sambahayan ng Israel na may pahid ng dugo ang kanilang mga pintuan. And I do believe yung dugo na yon ay representation ng ating Panginoong Jesus, the Lamb of God, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Stay in the presence of God. Magagawa po nating maligtas kung tayo ay nandoon sa presensya ng Diyos. What I mean is, nananatili tayo sa ating relasyon sa Kanya. No matter what happened, ano man ang sitwasyon natin, stay in the will of God. Balikan natin yung istorya kanina, yung babaeng may asawang aking nakausap. I do believe, mga kapatid, na anumang enjoyment na maglalayo sa iyo sa Diyos, iyon ay hindi totoong enjoyment. O hindi totoong pleasure. Kapag ang kaligayahan, o sabihin na natin entertainment, na ating pinapanood, sabihin na natin, ay maglalayo sa atin sa Panginoon, hindi yon sa Diyos. Naniniwala po tayo na ang
tunay na pleasure is in the will of God, is in the will of the Lord. So here, makita po natin, number one, what shall we do in the midst of pandemic? Stay in the will of God. Sabi nga, no safest place on earth, or the safest place on earth is in the presence of God. Tayo po ay may sinusunod na safety health protocols. At yun po ginagawa naman po natin, sumusunod tayo sa nire-recommend o inuutos ng ating pamahalaan para tayo makaiwas, para tayo ay hindi magkaroon ng, hindi tayo ma-infect ng virus na ito. Subalit, bukod doon, sa Diyos, sa presensya ng Panginoon, we are safe. Ligtas tayo kung tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. Ngayon, meron mga kapatid, meron pong mga, sabi na natin born-again Christian din na tinamaan ng COVID-19, na-infect din. Maaaring totoo yun, totoong naranasan po nila yon. Maybe meron personal dealing ang Diyos sa kanila. Maaaring may ginagawa ang Diyos sa buhay nila na hindi natin alam. Kaya nga po mga kapatid, hindi natin sila pwedeng i-judge. Tayong lahat ay nasa proseso pa rin ng pangangalaga o pagbabago ng ating pong Panginoong Hesus. Now, tingnan natin number 2, ano dapat natin gawin in the midst of crisis? Number 2 is to look up. Look up. Now, kung babalikan natin yung buhay ni Noah, ang daming distraction. I do believe may mga distraction sa kanya. Hindi nga siya pinapaniwalaan Ini-ignore lang siya Maaaring pinagtatawanan lang siya. At po pwedeng iyon ay maging dahilan para hindi niya ituloy yung pagbuo ng arko. Kasi pagka titingin tayo sa ating paligid, parang nakakadismaya. Pag nanood ka nga ng balita, halos yun at yun din ang binabalita. There's nothing new under the sun. Sabihin na natin. Walang bago. Kaya kuminsan ako parang ayoko na manood ng news. Di ba? At ako ay tinatabangan na manood ng mga balita dahil sa iyon at iyon din ang kanilang binabalita sa mga tao. Look up. Tumingin tayo sa Diyos. I do believe si Noah, bakit naging matatag? Bakit gano'n na lamang yung perseverance ni Noah ng mga time na yon? Because he looked up to God. Nakatingin siya sa Diyos. Hindi sa kanyang paligid. Meron tayong nakikita. Hindi naman lingid sa ating kaalaman, sa buhay po natin. Sa ating panahon ngayon, na tila baga hindi na nagkakaroon ng pitak ang Diyos sa puso ng mga tao. Na tila baga hindi na mahalaga sa kanila ang salita ng Diyos. Hindi na mahalaga sa kanila yung konsepto na mayroong Diyos. Do not look around you. Huwag tayo mag-focus sa mga negatibong bagay na ating nakikita, but instead look up to God.
Dito po sa Proverbs 23, verse 17 to 18, gusto ko lang basahin to mga kapatid. Please stay with me. Stay lang po kayo dyan. Pagtyagaan nyo akong pakinggan. Ang sabi po dito, let not your heart envy sinners, but continue in the fear of the Lord all the day. Do not envy sinners, but continue in the fear of the Lord all the day. All the days of your life. Wala tayong pinahahalagahan na mas hihigit pa doon sa ating relasyon sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Sabi nga, makikilala mo ang tunay na matalino sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Hindi yung dami ng degree o diploma ang magiging garantiya o sukatan upang sabihin natin ang isang tao ay matalino. Maaring marami siyang alam. Pero ang tunay daw pong matalino ay yung mga taong namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Mga taong may pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Tayong lahat, ako naniniwala na kaya tayo nanonood ng video na ito, kaya tayo nakikinig ng video ito sapagkat mahalaga sa atin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya po ngayong umagang ito mga kapatid, tumingin lang tayo sa Diyos. Mag-focus lang tayo sa Panginoon. Naalala natin yung kwento kay Peter, di ba? Nung sila ay nakasakay sa bangka, sila ay pupunta doon sa kabilang ibayo at sila inabot ng madaling araw sa pagsagwan. At nung madaling araw na, ay may nakita silang tila baga taong naglalakad sa ibabaw ng tubig. At akala nila yun ay multo. Sila'y natakot. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. Nagpakilala ang ating po Panginoon. At ang sabi ni Peter, siya pinakamatapang sa mga alagad. Lord, kung talagang ikaw yan, tulutan niyo ako, bigyan niyo ako ng pahintulot na makapunta dyan, Panginoon. Sabi ni Lord, sige, halika. At si Peter ay nagsimulang maglakad sa ibabaw ng tubig. Subalit, nang makita ni Simon Peter yung malakas na hangin, yung malalaking alon, siya ay natakot at siya nagsimulang lumubog. Bakit? Sapagkat nawala ang kanyang focus sa Panginoon. He get distracted ng mga bagay sa kanyang paligid. Tayo man, mga kapatid, hindi naman tayo excuse. Hindi naman tayo manhid. May pakiramdam tayo, natatakot din, nag-aalala, nangangamba, etc., etc. Katulad din tayo ni Peter. Pero, ang gawin lang natin is to look up to Jesus. Tumingin lang tayo sa Panginoon. Sabi nga ng awit, I look up in the mountains where my help comes from. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Meron man tayong kalituhan, meron man tayong kinatatakutan, pero mag-focus tayo sa Panginoon, mag-focus tayo sa Kanyang magagawa sa buhay natin. And thirdly, ano ang dapat natin gawin in the midst of pandemic? Look ahead.
look ahead. Now, si Noah, mga kapatid, tulad nga na sinasabi ko kanina, nakatingin siya sa future eh. That's why, hindi niya alintana yung mga negative comments siguro, yung mga bagay na magpapahina sa kanyang kalooban, makapagpapabagal ng kanyang pagsunod sa Panginoon. Why? Because meron siyang tinatanaw na future. Merong magandang future o kinabukasang naghihintay sa kanya. Proverbs again, verse 23, verse 18, surely there is a future, and your hope will not be cut off. Mga kapatid, this pandemic will going to end. Matatapos din ito. Hindi ito forever. Naniniwala po tayo na one day, mawawala na ang COVID-19. Mawawala na yung virus na ito. At tayo ay magsisimula muli ng isang magandang buhay ng maliwanag na kinabukasan kasama ang Panginoon. There is no bright future without God. Without His presence, without His perfect will in our lives, walang magandang patutunguhan ang buhay natin. But praise the Lord, purihin natin ang Panginoon, yung conclusion ng mga bagay-bagay na ito, mga kapatid. Balikan natin yung Psalms 46, verse 10. Ang sabi dito, I will be exalted among the nations. Bagamat pangit yung nakikita natin, yung mga nababalitaan natin, pero mga kapatid, sa katapus-tapusan, si Jesus ay matatanghal. Si Jesus ay mapaparangalan. Si Jesus ang pupurihin. Si Jesus ang sasambahin. And ang sabi ng Bible, I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Siya ay matatanghal. Siya ay mabibigyan ng papuri. Tayong lahat, mga kapatid, today, habang tayo ay nakikinig, habang tayo po ay nanonood ng video ito, sinasabi sa iyo ng Panginoon, matatapos din yan. Just hang on. Kapit lang. Continue to trust the Lord. Continue to serve the Lord. Baka bukas lang, tapos na yung pandemic na ito. O maaaring sa isang linggo, o maaaring sa isang buwan, matatapos din ang lahat ng ito. At ang lahat ng mga nagtitiwala sa Panginoon, ang lahat ng merong pagmamahal sa Panginoon, merong pagsunod sa Diyos, ay merong magandang kinabukasan. There will be a bright future. And our hope will not be cut off. Tandaan natin, yung pag-asa natin sa Diyos ay hindi mabibigo. Laging may tagumpay sa lahat na nagtitiwala at umaasa sa gagawin ng Diyos sa buhay nila. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, kung tayo man ay merong pagmamahal, merong pitak, yung puso natin ay bukas sa Panginoon, ngayong umagang ito, I do believe meron siyang magandang ginagawa sa iyo. Meron siyang maganda pang gagawin sa buhay mo. Kung right now, sa kasalukuyan, ay maaaring ikaw ay may pangangailangan. Maaaring financially,
pinagkakasya mo lang yung nasa sa iyo. Maaring kung minsan natutuliro ka na at minsan natatakot ka na, kung hahaba pa at tatagal pa yung pandemic na ito, ano na mangyayari sa inyo o sa iyo sa kinabukasan? Alam ng Diyos at naiintindihan ng Diyos ang pakiramdam mo. Alam ng Panginoon yung takot mo. Pero ngayong umagang ito, gusto ng Diyos na i-assure sa iyo, nandito ako. Be still and know that I am God. I will protect you and I will bless you. I will supply all your needs. Kung ikaw naman ay nakakaranas ng depression, maaaring ikaw ay sobra ng naboboard. Alam mo yan? Kasi kung dati-dati malaya kang nakakapunta kung saan mo gusto, kung gusto mo mamasyal, okay lang, walang humahadlang sa'yo, walang pumipigil sa'yo, pero ngayon nasa bahay ka lang. And to tell you frankly, mga kapatid, ako po ay hindi sanay ng maghapon lang na nasa bahay. Maghapon lang, kuminsan naiinip ako. Malapit lang kami sa mga malls. Noong wala pang pandemic, kapag medyo parang gusto kong malibang lang, kahit kaunti, pumupunta ako sa mall. Kahit ba ako ay walang pang shopping, sabihin na natin. Kahit ba ako ay mag-window lang, window shopping lang. Alam niyo yon, nagagawa ko yon. At akala ko noon hindi ko kakayanin eh. Yung ganoong konsepto na nasa bahay lang ako. Pero ngayon mga kapatid, nasanay na ako. For 6 months, lalabas lang ako ng bahay kapag merong kailangan bilhin. Pagkain, vitamins. Sinanay na ako ng Panginoon. Lahat na halos nagawa ko sa bahay eh. Yung kailangan i-repair, yung kailangan pinturahan, para lang hindi ako mainip. Alam mo yun? Sa bahay namin, dati walang garden, walang mga halaman, pero ngayon, papansinin po ninyo, kung mapupunta kayo sa bahay namin ngayon, daming halaman. Ang aking sweetheart ay nagtanim ng iba't ibang klase ng halaman. At ako naman yung tagagawa ng mga sabitan, taga-tali, para lang, what you know, mga kapatid, kung ikaw man ay merong ganitong damdamin today, you feel depressed, kapatid, gusto ng Panginoon na tulungan ka. Kaya mo yan. Kakayanin mo yan. Because the power of God is in you. The Holy Spirit was given to you para ikaw ay lumakas at magtagumpay. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag mong i-condemn ang sarili mo. Maaaring nagkakamali ka, maaaring ikaw ay nagkakasala. Pero ang Diyos ay laging handang magpatawad. Tutulungan ka ng Panginoon. Patatawarin ka ng Panginoon. Lilinisin ka ng Panginoon kung kailangan mo ng Kanyang paglilinis. Kung kailangan mo ng kapatawaran. Ganon siya nagmamahal sa iyo. Ganon siya nagmamahal sa bawat individual at sa bawat isang Kristiyano. At ngayong hapong ito, o ngayong umagang ito, mga kapatid, tayong lahat ay nasa presensya ng Diyos. Kasama natin ang Diyos ngayon. Hindi ka man magsalita, alam niya kung ano ang iyong nararamdaman. Alam niya kung ano ang iyong, kung anong iniiyak ng iyong puso. Maaaring sabihin mo, hindi na ako karapat-dapat kasi nakagawa ako ng ganito,
Kasi hindi na ako nagbabasa ng Bible, hindi na ako nagpipray. Mga kapatid, yun po ay pandarayang galing sa kaaway. Iyan ay mga bulong ng kaaway. At iyan ay hindi totoo. Sapagkat no matter what happened, kahit ikaw man ay lumayo sa Diyos, hinihintay ka niyang bumalik. Bumalik ka lang sa Kanya. Come back to Him. Stay with Him. Patatawarin ka ng Panginoon. At muli mong mararanasan yung kagalakan. Muli mong mararanasan yung kapayapaan. Muli mong mararanasan yung saya na hindi mo na naranasan itong nakakalipas ng mga buwan o araw. Ngayong umaga ito, ikaw ay iaangat muli ng Panginoon. At kung ikaw ay nangangailangan ng suporta, wala nang ibang higit na mahalagang suporta, kundi yung suporta ng Panginoon. He can do all things. Makagagawa ang Diyos ng mga himala sa buhay mo. Makagagawa ang Diyos beyond your expectation, beyond your imagination. Kaya ng Lord. Bumalik ka lang sa Kanya. Magtiwala ka lang sa Kanya. Hold on to Him. Hold on to Him. Malapit nang magliwanag. Mapapawi na rin ang dilim. Kasama natin ang Panginoon. At kung ikaw naman ngayon ay wala pang personal na relasyon kay Jesus, hindi mo pa alam kung ikaw'y pupunta sa langit o hindi, gusto ko sabihin sa iyo, this is the day of your salvation. Ito na ang oras na itinakda ng Diyos para sa iyo upang ikaw ay magtamo ng kaligtasan. Kung ikaw ay nakahanda na magbukas ng iyong puso at anyayahan si Jesus na pumasok, maging Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, anyayahan mo siya. Sabihin mo sa Kanya ang maiksing panalangin na ito. Kung nais mo ng katiyakan, kung nais mo ng buhay na walang hanggan, tayo ay manalangin sa Panginoon. Ulitin mo lang ang panalangin ito. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Inaamin ko po, ako po ay nagkasala. Ako po ay nagkamali sa aking mga pagpili. Patawarin mo po ako, Panginoon. Binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan kita na pumasok, maging Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations. Kung iyong panalangin iyon ay tao sa iyong puso, alam ni Lord kung totoo iyon. At kung iyon man ay totoo, gusto ko sabihin sa iyo, congratulations, ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Ikaw ngayon ay mayroong panibagong simula. Magpatuloy kang lumakad na kasama ang Panginoon. Manatili ka sa Kanya. Read your Bible. Pray. Umattend ka ng mga fellowship. Yung allowed numbers sa mga fellowship, patuloy kang sumamba sa Panginoon. At kung tayo man ngayon, mga kapatid, kung kayo man ngayon ay merong karamdaman, kung paano, sabi nga ng Bible, no, there is nothing new under the sun. Yung karamdaman sa mga nakalipas, na pinagaling ng Panginoon, kaya pa rin niyang pagalingin ngayon. Kaya niya pa rin magpagaling ngayon. Ano man ang karamdaman mo, ano man ang sakit mo right now, I want you to claim it. Sabihin mo, Panginoon, I am healed. In Jesus' name, amen and amen.
Kaya nga po mga kapatid, tatlong bagay po ang dapat nating gawin sa gitna ng krisis o ng pandemic. Number 1, stay in the presence of the Lord. Number 2 is to look up. And number 3 is to look ahead. Merong magandang future o kinabukasan sa ating lahat. Tayo po'y manalangin, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong salita. Marami pong salamat that you are here. Maraming salamat, Panginoon, that we are so blessed na meron kaming Diyos na kasama sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, ang lahat ng biyaya ng kalangitan, ibuhos po ninyo ngayon, right now, sa bawat isa, sa bawat tahanan, sa bawat miyembro, at sa buong Pilipinas, Panginoon. I-cover niyo po ang buong Pilipinas ng inyong kaluwalhatian. For your name's sake, Lord, for the glory of your name. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen. God bless. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of His robe